Mapagpalang araw pong muli mga minamahal. Kamusta na po kayo? Muli po magkaroon tayo ng simpleng devotion for today. Pero bago po ang lahat, samahan niyo po ako manalangin. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin sinasamba. Kayo po, O God, ang nagkakaloob ng kalakasan at buhay, maging yung provision sa bawat sa amin. Lumalapit po kami, nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi po ng iyong awa at habag sa bawat araw. Dalangin po namin, O God, na patuloy, pangunahan mo nga po kami. Patawad sa aming pong mga kasalanan. Sa lahat ng mga bagay na hindi po kalugod-lugod siya, patawarin niyo nga po kami maging sahaka ng isip at puso. Nawa, O God, patuloy kayo po ang mag-lead sa amin sa bawat araw. Kayo po magkaloob ng wisdom, ng karunungan sa bawat isa. At nawa kayo po, Panginoon, ang patuloy na maluwalhati sa aming mga buhay. Maging simpleng devosyong ito, maging blessing po sa bawat isang nakikinig. Sa ilamang pong papurit, pasalamat, in Jesus' name pray. Amen. Ang sabi po ng Bible sa aklat po ng Nehemiah chapter 2 verse 1, "And it came to pass in the month of Nisan, in the 20th year of Antarxerxes the king, that wine was before him, and I took up the wine, and gave it unto the king. Now I had not been before time sad in his presence. Wherefore the king said unto me, Why is thy countenance sad, seeing thou art not sick? This is not nothing else but sorrow of heart. Then I was very sore afraid, and said unto the king, Let the king live forever. Why should not my countenance be sad, when the city of the place of my father's sepulchres lieth waste, and the gates thereof are consumed with fire? Then the king said unto me, For what thou doest, make request. So prayed to the God of heaven." Salamat po sa salita ng Diyos. Alam niyo mga minamahal, ito yung time na kung saan ito nga pong Jerusalem Wall ay bagsak. Dahil po sinunog ng mga kaaway. At nagpunta po doon si Hanani, na kamag-anak po nitong si Nehemiah, na kung saan ito pong si Nehemiah nasa Susan the Palace. At naging lingkod po siya ng hari, cupbearer po siya mga minamahal. Subalit dumating yung malungkot na balitang ito at ilang araw siyang hindi mapakali, hindi mapalagay. Kanya ang ginawa niya, siya ay nagfasting at nanalangin po sa Diyos. Ang sabi nga niya, yung kanilang gate ay burned with fire. At ang sabi nga niya sa hari, bakit hindi ako malulungkot? Ito yung kalagayan ng aking mga ninuno. Alam niyo mga minamahal, hindi maitatatwa, hindi maililihim itong si Nehemiah ang kalagayan ng kanyang kalooban, sapagat nababanaag po sa kanyang mga mukha nitong hari ni Antarxerxes ang kanyang sitwasyon. Alam nyo, ito po yung mga bagay na hindi natin kayang itago yung nilalaman ng ating puso, yung kalungkutan, yung kasiyahan, sapagat ito po yung bababaka sa ating mga mukha. Sa mga pagsubok nating naranasan, sa mga challenges, ito pag kami sinagduluto sa atin ng mga kalungkutan, kapighatian ng ating puso. Kanya nga sabi ng king sa kanya, ay gumawa ka ng request at ipagkakaloob sa iyo, dumalangin ka sa Diyos. At ganoon niya po ang ginawa ni Nehemiah, humingi siya ng tulong dito sa hari, napayagan siya na pumunta doon sa Israel at bigyan ng kapahintulutan sa mga gobernador na namamahala ng kanilang forest upang makagamit ng timber. At ganoon niya po ang nangyari mga minamahal, pinagtulong-tulungan nila na makakuha ng mga gagamitin upang maitayong muli ang walls of Jerusalem. At ito nga po makikita ho natin sa verse 18, ang sabi po ng Bible sa chapter 2, "Then I told them of the hand of God which was good upon me, so I also the king's word that he had spoken unto me, and he said, Let us rise up and build. So they strengthened their hands for this good work." Alam niyo mga minamahal, ito yung kinakailangan natin Let us rise up and build. During the times na tayo po'y nadadapa, tayo po'y lumalagpak, bumabagsak, ito yung masarap marinig Let us rise up and build. Ito yung magandang makita sa ating mga buhay. Alam niyo mga minamahal, during the time na ginagawa nila ito, meron namang hindi natutuwa. Ito sina Sanballat the Horonite, Tobiah, the servant of the Ammonite, and Geshem the Arabian. Hindi ho sila natutuwa nung marinig nila ito Ang sabi niya, bakit mo kakalabanin ng hari? Ito yung mga taong hindi natutuwa na itayong muli yung bagsak na walls of Jerusalem. Sa buhay natin, kahit tayo ay
dumarating sa punto na tayo bumabagsak pagkaminsan, ay may mga tao pa rin hindi natutuwa. Ano nga po mga minamahal? Subalit ang kinakailangan nating gawin ay katulad ng puso ni Artaxerxes, nung makita niya ang kalumbayan, kalungkutan kay Nehemiah, ay hindi siya nagkatubiling sabihin na mag-request ka at tutulungan ka. Didinggin ka ng Diyos sapagkat ikay dumalangin sa Kanya. Ito mo, mga minamahal, kinakailangan natin gawin. Tayo manalangin sa Diyos, lumapit tayo ng buong puso at magpakumbaba. Yung tunay na repentance, yung genuine repentance, ika nga mga minamahal, na lahat ng mga salubin natin, sabihin natin sa Diyos, ako'y naniniwala na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Batid niya ang sitwasyon natin. Alam niya kung kailan tayo babangon. Alam niya kung kailan tayo madarapa sapagkat siya po'y makapangyarihan. Alam niya sa pagtutulungan po ng mga natirang angkan ng mga Israel dito, mga minamahal, for 52 days na itayo po nila ang walls of Jerusalem. Wala naman pong imposible, mga minamahal, na hindi kayang gawin ng Diyos, mga minamahal. Dito nga ho, habang sila nagagawa, yung isang kamay nila ay talagang nasa espada hawak nila at yung isa'y tumatrabaho. Sapagkat baka anytime pwede sila sugurin ng kaaway. Subalit sa biyaya ng Diyos, sa pangunguna po nito ni Nehemiah, naitayo po ang wall of Jerusalem. Sapagkat ang walls po, mga minamahal, ay nagsisignifies po ng seguridad ng bansang Israel. Sa buhay natin, marami pong walls ang bagsak. Marami sa atin ang sugatan ng puso. At kinakailangan ho nating bakuran ang mga pusong ito na we should guard our hearts, guards our mouth, guards our thoughts. Sapagkat ito ho yung kinakailangan nating bantayan. Sapagkat dito po nagmumula ang pagbagsak ng sinuman. Yung mga haka ng isip at puso na namubuo sa ating damdamin, pagkaminsan, mga minamahal, tayo dumadating sa punto na tayo nagkakamali. Ito ho, mga minamahal, ang kinakailangan nating marinig. Na yung mga encouragement, yung katulad nung si King Artaxerxes na ini-encourage si Nehemiah, sapagkat ito ho ang kinakailangan natin sa ating kapanahonan ngayon. Pag nanood ka sa social media, lalo kang madidiscourage sa mga balita, sa iba't ibang panig, lalo na po yung mga kahindik-hindik na balita. Kung titingnan natin ito, lalo tayong manlalambot. Kanya mga minamahal, sa pangyaring ito, mga minamahal, ay pinagkalooban ho ng Diyos sa pangunguna ni Nehemiah na muling maitayo itong walls of Jerusalem. Sa buhay natin, meron ng bagsak na walls. Bagsak ang relasyon natin sa ating kapwa, sa ating pamilya, bagsak ang ating relasyon sa ating mga kaibigan, sa ating mga pagkamisi, sa mga kapatiran. Meron pa mga bagsak na walls din. Hindi ba, mga minamahal? Kinakailangan ho ito ay sama-sama ho nating ibangon at itayo. Ang sabi ho ng Biblia, let us rise up and build. So ito ho yung susi, sapagkat ang Diyos ho, the more tayong lumalapit sa Kanya, the more na mas magiging compassionate tayo. The more na mas nananalangin tayo sa Diyos, the more nating makikita yung guiltiness sa ating puso sa bawat pagkakamali na ating nagagawa. Ito ho yung kinakailangan nating gawin. Pag sumikapan, kung magkakaroon man ng paligsahan, magpaligsahan ho tayo sa paggawa ng tama ayon sa kalooban ng Diyos, mga minamahal. At ito ang kinakailangan nating bantayan, yung i-guard natin, sapagkat itong walls na to ng Jerusalem ay itinayo upang sila ay bantayan. We should guard our hearts, guard our thoughts, mga minamahal. Maging yung mga desire ng ating puso, kinakailangan din nating bantayan at laging ilapit at idalangin sa Diyos. At anumang sitwasyon at kalagayan, kahit kailan, ang Diyos po'y nananatiling tapat. Siya po ang noon, ngayon at magpakailanman, hindi po siya magbabago, mga minamahal. Kanya, mula pa doon sa buhay ni Nehemiah sa Old Testament hanggang ngayon, ang Diyos po'y buhay. Ang Panginoong Jesucristo po ay nandun sa kanan ng Diyos Ama na nakatingin po sa atin. Naghahanda ng lugar na kalalagyan, lugar na kung saan atin pong pupuntahan sa mga taong, para sa mga taong tunay na sa Kanya nanalig at nanampalataya. Ito po ang kinakailangan natin gawin, mga minamahal. Let us rise up and build. I-build ho natin ang tamang relasyon sa Diyos. At ito yung ating ipangalat sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kilala, sa mga taong wala pang tamang relasyon sa Kanya. Ito po yung kinakailangan nating pagtulong-tulungan gawin at trabahuin, sapagkat totoo po ang sinasabi ng Bible, may langit na bayan na naghihintay sa mga taong may tamang relasyon sa Kanya, subalit may kapahamakan din naman sa mga taong hindi kikilala at sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Nawa
Sa simpleng paalala ng salita ng Diyos ay pinagpala po tayo sa araw na ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, dakila't makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong salita. Tunay na ang iyong pong salita'y buhay at makapangyarihan na patuloy na siya po naming sandigan sa bawat araw. Kayo po ang patuloy na manguna sa amin, kung saan, O God, ay sabay-sabay namin maitayo ang mga broken walls na nangyari sa aming buhay. Broken walls of relationship, broken walls of yung amin pong paglilingkod sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na muli kami po ay yung bigyan ng katuwaan. Kayo po ang patuloy na manguna sa aming buhay. Bigyan mo po kami ng wisdom and knowledge, O God, upang sa bawat araw kayo po mapapurihan sa aming mga buhay. Dalangin din po namin, O God, na patuloy na kayo po ang kumakatok sa bawat puso. Bagbuksan nga po kayo ng bawat isang wala pang tamang relasyon sa iyo, lalo na aming mga mahal sa buhay. Pagpalain mga po bawat sa amin, ito pinlalapit namin, O God, in Jesus name we pray. Amen. Muli po, mapagpalang araw sa bawat isa, and God bless us all. Thank you po.